Maraming mga magulang ang nangangarap na mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak, ngunit sa kasamaang palad ay inuuna ang pagkain nang dahil sa kakulangan ng pera. Ikaw, hindi ka rin ba nakatapos nang dahil sa kahirapan? O isa ka sa mga tao na pinag-aral ang sarili para sa mataas na pangarap? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Pinagsisikapan na pag-aralin ni Mang George ang kanyang nag-iisang anak na si Joey. Bilang isang magsasaka ay nagagampanan naman niya ang kanyang tungkulin bilang isang ama. Sa pangaraw-araw ay talagang pagod na pagod siya dahil siya lamang ang kumikita ng pera. Paano naman kasi ay nakatitig na lamang ang kanyang asawa matapos itong mabinat dahil nagtatrabaho pa rin ito noong ipinagbubuntis ng babae ang kanilang anak. Isang araw ay nauna pang umuwi si Joey sa kanilang bahay at maya-maya lamang ay dumating na rin ang kanyang ama. Tay, uminom po muna kayo ng tubig. Mukhang pagod na pagod po kayo sa pagsasaka. Nag-aalalang sabi ni Joey. Anak, huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ni tatay na pagtapusin ka sa pag-aaral. Kailangan kong gawin ang bagay na to para sa inyong dalawa. Nakangiting sagot ng kanyang ama. Ngunit sa totoo lang ay pinanghihinaan na talaga ng loob ang lalaki dahil kasabay ng kanilang mga gastusin ang pagbili niya ng gamot ng kanyang asawa. Isa nga siyang magsasaka ngunit sa hapon na iyon ay kakaunti lamang ang naisaing nilang bigas. Anak, kumain ka na at pakainin mo na rin ang nanay mo. Seryosong sabi ni Mang George. Opo tay, pero bakit hindi pa po kayo sumabay sa amin? Nagtatakang tanong ni Joey. Kumain na ako sa labas anak. Ang kailangan ko ngayon ay magpahinga. Sige na, ang sabi ko sa'yo ay wag mo na akong isipin. Sagot ng lalaki. Wala nang ibang iniisip si Mang George kundi ang kanyang mag-ina. Nangako kasi siya sa kanyang sarili na handa niyang tiisin ng hirap matustusan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Pilit nga niyang iniiwasan ng mga bisyo dahil alam niya sa kanyang sarili na pwede nitong masira ang kanilang buhay. Mahirap na nga sila, tapos magagastos pa niya sa iba ang kanyang kinikitang pera. Kaya madalas mapagtawanan si Mang George nang dahil sa bagay na ito. Wala naman daw magagalit na asawa dahil may problema nga ito sa pag-iisip tapos hindi man lang daw magawang pasayahin ng sarili. Paring George, sumama ka naman sa amin kung minsan. Nakakapagod din magsaka. Kaya kailangan din naman natin ng alak sa katawan. Bati ng isang magsasaka. Pasensya ka na talaga paring Tasyo, pero kailangan kong unahin ang pamilya ko. Alam mo naman ang sitwasyon ng aming buhay. Nag-aaral pa si Joey at kailangan ng gamot ni Gemma. Paliwanag ng lalaki. Nang dahil doon ay nagtatawanan si Mang Tasyo pati na rin ang iba nilang kapwa magsasaka. Pare naman, bakit kasi umaasa ka pa na makakapagtapos ang anak mo sa pag-aaral? Mahirap lang tayo, kaya kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Sige ka pare, sa bandang huli ay ikaw rin ang mahihirapan. Natatawang sabi ni Mang Tasyo. Marami talagang tao ang nakakapagpahina sa loob ni George, ngunit pinapalampas na lamang niya ang kanyang mga naririnig. Gusto niyang patunayan sa mga ito na kaya niyang tuparin ang lahat ng kanyang mga sinasabi. At balang araw ay makakatakas sila sa kahirapan. Kinabukasan ay maagang gumising si Mang George upang ihanda ang pangangailangan ng kanyang anak. Agad siyang nagluto ng lugaw upang mapakain si Joey pati na rin ang kanyang asawa. Anak, mag-aaral ka ng mabuti ha. Matalino kang bata, kaya alam kong matutupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Naluluhang sabi ni Mang George. Opo tay. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo po ni nanay. Bilang pagbawi, ay pagbubutihin ko po talaga ang aking pag-aaral. Nakayokong sagot ni Joey. Nang makapasok sa eskwelahan ng bata ay agad ding pinauwi ng mga guro ang lahat ng mga estudyante. Mayroon pala kasing malakas na bagyo, ngunit hindi lang nila alam. Wala kasi silang telebisyon upang makanood ng balita. Bago pa man umuwi si Joey sa kanilang bahay, ay dinaanan niya muna si Mang George habang ito ay nagsasaka. Anak, bakit umuwi ka kaagad? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi po tay, may bagyo daw po kasi ngayon, kaya po pala maulan. Umuwi na rin po kayo
at sabay na po tayong dalawa. Sagot ni Joey. Sa pag-uwi ng mag-ama sa kanilang munting bahay kubo ay bumuhos na ang malakas na ulan. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin kaya agad nasira ang mga pananim ni Mang George. Napapailing na lamang ito dahil hindi na niya malaman kung saan pa siya kukuha ng pera. Kitang-kita ni Joey kung paano man lambot ang kinikilala niya na matibay niyang ama. Tay, okay lang po ba kayo? Malungkot na tanong ni Joey. Okay lang ako anak. Bagyo lang yan at makakabawi pa naman ako sa mga susunod na araw. May tiwala naman ako sa Diyos anak na hindi niya tayo pababayaan. Hanggat ginagawa natin ay tama, ay palaging may pag-asa. Seryosong sagot ng kanyang ama. Lumipas ang mga araw ay natapos na ang bagyo. Kitang-kita ni Joey na halos mawalan na ng pag-asa ang kanyang tatay dahil madalas niya itong makitang lumuluha. Pagkatapos umiyak ay agad lumalapit sa kanyang ina habang ito ay humihingi ng pasensya dahil siya daw ay isa lamang magsasaka. Mahal, ginagawa ko naman ang lahat pero talagang sobrang hirap. Pero pangakong hindi ako susuko. Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Naalagaan ko na mabuti si Joey at hindi ko kayo pababayaan. Bulong ni Mang George sa nakatitig na asawa. Nang dahil doon, sa murang edad pa lamang ni Joey ay namulat na siya sa mga problema at kalungkutan. Pilit na inilalaban ang kanilang buhay para lamang sa isang kagustuhan na makaahon sa kahirapan. Habang naglalakad patungo sa eskwelahan si Joey ay gigil na gigil ito sa kanilang mga problema. Hayaan niyo tay, tutulungan ko po kayo at magtatapos po ako sa aking pag-aaral. Sa pagtanda ko po, ay ako ang magpapayaman sa inyo ni nanay. Umiiyak na sabi ni Joey sa kanyang sarili. Simula noon ay palagi ng gabi kung umuwi ang batang si Joey. Namumulot pa kasi ito ng bakal at bote upang madagdagan ng pera na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya kung minsan tuwing may kailangan silang bayaran ay hindi na niya ito para hingin pa sa kanyang tatay. Siya na ang kumikilos para sa kanyang sarili. Nang sa ganon ay makaluwag-luwag sila sa kanilang buhay. Isang araw ay maagang umalis si Joey sa kanilang bahay dahil balak muna nitong mga lakal bago pumasok sa eskwelahan. Kaya nang matapos ito sa kanyang trabaho ay nasarmona ng bata ng kanyang guro. Joey, ano ba naman yan? Bago ka palang papasok sa eskwelahan, tapos sobrang dumi mo na? Hindi ka ba ipinaglalaban ng mga magulang mo? Dismayadong tanong ni Mrs. Consolacion. Pasensya na po kayo ma'am, nadapa po kasi ako kanina. Hayaan niyo po dahil sa aking pag-uwi ay maglalaba po ako ng uniforme. Nakayokong sagot ni Joey. Ngunit bigla namang sumingit ang isang estudyante sa usapan ng dalawa. Palusot ka pa Joey, nakita ka kaya namin kanina na namumulot ng bakal at bote. Tapos dumaan ka pa sa junk shop. Kawawa ka naman talaga. Kasi basurero ka pala, natatawang sabi ng bata. Nang dahil doon ay napaisip ang guro. Totoo ba ang sinasabi niya Joey? Nangalakal ka bago ka pumasok dito? Tanong ni Mrs. Consolacion. Napili naman itong pagtakpan ng lalaki upang hindi siya pagtawanan ng ibang mga bata. Nako, hindi po totoo yun ma'am. Nadapa lang po talaga ako. Madulas po kasi ang daan. Kinakabahang paliwanag ni Joey. Ngunit kinabukasan sa pagpasok ng bata ay madumi pa rin ang uniforme nito. Doon ay nagtakad na talaga si Mrs. Consolacion sa totoong kalagayan ng buhay ni Joey. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan ay hindi namamalaya ni Mang George na nagiging maluwag ang kanilang mga gastusin. Kung minsan kasi sa tuwing natutulog ang lalaki ay palihim na nilalagyan ni Joey ng pera ang bulsa ng kanyang ama. Kaya sa tuwing dumudukot sa kanyang bulsa si Mang George ay talagang nagtataka siya at nagpapasalamat siya sa Diyos nang dahil sa malaking biyaya. Hindi naman kasi nito naiisip na galing ito kay Joey dahil wala namang trabaho ang bata at patuloy itong pumapasok sa eskwelahan. Anak, Joey, nakabili na ba ako ng gamot? Bakit may gamot pa ang nanay mo? Sa pagkakaalala ko ay naubos na ito kahapon. Nagtatakang tanong ni Mang George. Baka po nalimutan nyo lang tay.
Huwag niyo na pong isipin at ang mahalaga po ay hindi niyo na po kailangang bumili pa. Nakangiting sagot ni Joey. Ipinagpatuloy ng bata ang kanyang pagtatrabaho hanggang sa isang araw ay malapit na itong makatapos sa elementarya. Doon ay nakita rin ni Mrs. Consolacion na totoo ang sinasabi ng ibang mga bata na totoong nangangalakal si Joey bago pa man ito pumasok sa eskwelahan. Manghang-mangha talaga ang guro dahil noong dumaan ang graduation ay si Joey pa ang may pinakamataas na karangalan sa kanilang paaralan. Kayo po ba si Mang George? Kayo po ba ang tatay ni Joey? Gusto ko lang po kayong makausap, sabi ni Mrs. Consolacion sa lalaki. Hindi pa man tapos ang graduation ay pumunta muna sila sa isang sulok ng paaralan. Ganito po kasi Mang George, alam niyo po ba na nangangalakal lang inyong anak bago pa man siya pumasok sa paaralan? Tanong ng guro. Nanlaki na lamang ang mga mata ng lalaki dahil wala siyang alam sa sinabi ng guro. Wala po akong alam tungkol sa bagay na yan. Isa po ako magsasaka kaya sa tuwing nasa trabaho po ako ay hindi ko na po maasikaso si Joey. May problema naman po sa pag-iisip ang aking asawa, sagot ni Mang George. Tumulo na lamang ang mga luha sa mga mata ng lalaki matapos marinig ang mga istorya. Nagawang maging valedictorian ni Joey sa kabila ng mga ginagawa nito sa buhay. Naisip niya rin na ang kanyang anak ang naglalagay ng pera sa kanyang bulsa at ito rin ang bumibili ng gamot ng kanyang asawa. Matapos ang graduation ay niyakap na lamang ng lalaki ang bata at hindi na nito ipinaalam na alam na niya ang sikreto ni Joey. Baka kasi panghinaan ito ng loob at ayaw niyang iparamdam ang kanyang pagkaawa. Tay, makakapag-aral na po ako ng libre. May mga nagbigay daw po sa akin ng scholarship dahil daw po valedictorian ako. Hindi na po kayo mahihirapan. Masayang balita ni Joey. Maraming salamat talaga anak. Mahirap man ang buhay pero sobra-sobra pa ang sukli sa atin ng Diyos nang dahil sa pagiging mabuting bata mo. Umiiyak na sagot ng kanyang ama. Kahit nasa high school na si Joey ay patuloy pa rin ito sa pagdiskarte niya sa kanyang buhay. Mayayaman ang kanyang naging kaklase, ngunit hindi niya ikinakahiya kung saan man siya nanggaling. Kahit na doon ay siya pa rin ang palaging nangunguna, kaya maraming tao ang kanyang napapahanga. Sa pagdaan ng mga taon ay unti-unti na namang nakakapagsalita ang kanyang nanay, kaya magandang balita ito para sa kanilang pamilya. Anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Hindi mo naman ba napapabayaan kahit sinasabayan mo ito ng pagdiskarte ng pera? Tanong ni Mang George. Nanlaki naman ang mga mata ng binata dahil paano nalaman ng kanyang ama na nagtatrabaho siya. At paano niyo naman po nalaman tay na nagtatrabaho ako? Gulat na tanong ni Joey. Matagal ko nang alam anak, pero pinabayaan na lang kita. Ibinigay ko na lang ang tiwala ko sa'yo. Nahihiyaman ako sa'yo pero alam ko naman na alam mo na ang tama. Nakangiting sagot ni Mang George. Kaya nang graduate si Joey sa high school ay siya pa rin ang valedictorian. Katulad ng dati ay marami ulit siyang natanggap na scholarship kaya pati ang pag-aaral niya sa kolehiyo ay wala na siyang kailangang bayaran. Pati nga sa kanyang baon ay wala na siyang pinoproblema kaya pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang kanyang pag-aaral. Sa wakas, matutupad ko na ang pangarap ko para kay nanay at tatay. Makakabawi na ako sa mga paghihirap nila. Umiiyak na sabi ni Joey sa kanyang sarili. Hanggang sa nakatapos na rin siya sa kolehiyo bilang summa cum laude ng kanilang paaralan. Sa mga oras na ito ay nasuklian na ang lahat ng kanilang paghihirap dahil maraming magagandang trabaho na ang naghihintay sa kanya. Napatiplag na lamang si Joey sa kanyang kinauupuan at natapos niyang balikan ang masasayang alaala noong mahirap pa lamang sila dahil ngayon ay isang CEO na siya sa kanyang sariling kumpanya. Bigla kasing dumating ang kanyang ama na si Mang George upang imbitahan siya. Hindi ka ba sasama sa amin anak? Mamasyal naman tayo sa ibang bansa. Tanong ni Mang George kasama ang kanyang ina. Pasensya na po talaga kayo tay, pero marami pa po akong ginagawa. Hayaan niyo po sa susunod ay makakasama na po ako sa inyo. Nakangiting sagot ni Joey.
Ngayon ay totoong mayaman na sila. 10 taon na rin kasi ang lumipas matapos siyang makatapos sa kolehiyo at doon ay unti-unti niyang tinupad ang kanyang mga pangarap. Hindi niya din naman akalain sa kanyang sarili na mararating niya ang bagay na ito, pero sobra-sobra ang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng mabubuting mga magulang. Maraming tao ang nagrereklamo sa buhay kung bakit sila mahirap, ngunit marami namang tao ang nagsisikap dahil ayaw nilang manatiling mahirap. Kung panayreklamo ka sa buhay ay hindi ka naman ito matutulungan. Kung panayreklamo ka pero wala ka namang ginagawa ay hindi ka pa rin makakatakas sa kahirapan. Samahan mo ng tiyaga at tiwala dahil ang bawat sipag ay may kapalit na gantimpala. Magtiwala ka rin sa Diyos dahil Siya ang magdadala sa atin sa mabuting daan na kung saan ay gagabay sa atin para magawa natin na maayos ang ating mga pangarap. Ikaw, para kanino ka nagsisikap? Natupad mo rin ba ang iyong mga pangarap? Tandaan mo na masarap mahirapan dahil ang bawat hirap ay may kapalit na sarap. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.